at dahil maulan pa rin today, tayo ay magluluto ng tortang talong. At dahil wala naman tayong inhawan dito sa abroad, kaya ayan, dyan lang tayo magluluto, para-paraan lang yan. At ayan na siya, at naluto na rin sa wakas ang ating talong. Well, mas masarap pa rin talaga yung sa ihaw na sa uling. Pero yun nga, dahil pag ikaw ay nasa abroad at wala kang choice, bawal naman dito magsiga at magsindi ng uling dahil darating agad yung mga fireman. So ayan, babalatan na natin ang ating eggplant. Yan lang naman yung pinakamahirap dyan sa lahat, yung magbalat ng talong at dahil mainit. Ayan, balatan lang natin siya hanggang matanggal na natin lahat ang balat. By the way, niluto ko pala to medyo matagal na siya. And then, ang ginawa ko lang, dahil hindi ko naman siya naluto, nilagay ko sa freezer lang muna yung eggplant. Pero masarap pa rin naman siya kahit na ganun. So, kung gusto niyo mag-preserve ng mga pagkain, lagay nyo lang sa freezer. And then, pag gusto niyo na siyang lutuin, i-defrost nyo lang. Tapos natin yan, maglagay tayo ng dalawang itlog. Since dalawa lang naman din yung talong natin na may malalaki, kaya ayan. Dalawang itlog, and then naglagay lang tayo ng salt, and then naglagay lang din ako ng sibuyas, and then pag gusto niyo maglagay ng pepper, and then naglagay lang din ako ng cornstarch para lang bumuo lang siya. Siguro mga 1 teaspoon ng cornstarch. Ayan, magpainit na tayo sa kawali. So, ayan na, at lulutuin na natin ang ating favorite talong. Ayan, maliit lang yung aking kawali. So, dito pala sa amin guys, dahil kami ay food allowance at may sarili kaming kusina at 3 kami ang gumagamit. So, I decided na bumili ako ng sarili kong mga lutuan, mga ganyan, mga personal na gamit ko. Pero may mga gamit din rin naman sila dito nung dumating na ako. Pero mas gusto ko yung personal ko kasi nga, syempre, pag gusto ko lang ilagay yung pagkain ko dyan, hayaan ko lang siya dyan kahit na magdamag. So, hindi sila magre-reklamo. So, may gagamitin pa rin sila. Kaya, ayan, binili ko pala yan. Mga sa second hand ko rin din naman binili yan. Mga ukay-ukay, yung iba, mga bigay sa akin, ganun. Yung iba, napupulot. That's life here in abroad. Pag pwede pang magamit at very useful, may mga napupulot nga akong mga pitchel, mga useful pa naman din talaga siya, mga bago pa yung tinatapon na nila. Especially pag mag-change na pag mag-Chinese New Year, kasi sa kanila, pag yung mga lumang gamit, tapon na kahit okay pa, kasi pag Chinese New Year, everything must be new na sa kanila dapat. So, ayan, medyo low fire lang natin siya. At, yan, dinikit-dikit pa, hindi pa siguro ganun kainit ang aking oil. Pero, hindi naman siya nasira kasi nga, nilagyan natin siya ng konting cornstarch. So, ayan, yun yung frozen na. So, hindi naman din siya nasira, hindi siya nabasag. Buo pa rin naman siya. Tsaka perfect pa rin naman ang kanyang lasa. By the way, salt and pepper lang nilagay ko egg. Hindi ako naglalagay ng mga seasoning. So, it's better na yung natural na lang ng lasa ng egg, tsaka ng egg lang yung malalasahan natin. Pinaliktad na natin siya at tingnan naman, perfect pa rin naman siya, diba?
So, yan yung kagandahan. So, sa talong, sa paggagawa ng tortang talong, pwede kayo maglagay ng gusto nyo. Yung iba, naglalagay sila ng tuna, lalagyan nila ng tomato. So, pwede nyo siyang lagyan ng filling. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo gawin sa talong. But, gusto ko lang for today's video, plain lang yung eggplant natin, ang ating tortang talong. So, masarap yan siya pag isasaw-saw sa gusto nyo suka, pag gusto nyo ketchup, pero mas gusto ko ketchup siya sinasaw-saw, mas masarap siya. Naghiwa na rin pala ako yung hinugasan ko maigi. So, ayoko nang ikot-ikotin pa yung camera. So, dyan na lang siya. At ako na lang yung nag-adjust, diba? Medyo mas maganda yung pangalawa. By the way, sa pagluluto naman talaga, minsan yung una hindi ganun kaganda dahil pag malakas masyado yung apoy or whatever na mahina, so hindi ganun ka-perfect. So sa pangalawa, tama na, nakainit na yung apoy, kaya medyo maganda. Then mag-add tayo ng mantika dahil magpiprito rin tayo ng tuyo from Indonesia. So, binigay sa akin yan ni Tari, yung tuyo. Gawa daw yan ng mama niya. So, pinapadalan siya dito from time to time. Tapos, pinipick up niya lang. Sana all, diba? May nagpapadala. Kaya, yan, ginagawa niya. So, yan, lagay na natin. Look at the tuyo. Ang sarap niya, guys. So, galing daw yan sa dagat. Tapos, binilad lang nila kaagad ng mama niya. Pag nasa abroad ka talaga, special talaga yung tuyo. Parang pag hahanapin talaga ng lahat, hindi bali ng walang chicken, walang beef, walang whatever, basta may tuyo, may gulay, yan talaga yung masarap. Pero maganda dito sa Hong Kong kasi mura yung gulay, and then marami kang mabibiling mga fruits. So like kunyari sa ibang bansa talaga siguro, sabi ng mga pinsan ko, medyo mahal din yung mga Filipino na mga gulay. Filipino, ano ba yun? Basta, Filipino foods, mahal. Pero, by the way, mahal din naman dito pag kinonvert mo. Like, yung mga cheese nila. So, it's better na wag na lang mag-convert. Pero usually, kasi ako, na nagstay up sa Pilipinas, so parang, mas, napapa-convert ako ng peso. Tapos, ang ginagawa ko, pag may uuwi, magpapabili na lang ako. Kasi parang, ang laki talaga ng difference. Like yung gatas, mga 32 dito. Pero pag sa Pilipinas is mga 10 lang. So, diba? Ang laki ng difference. So, ayun. Pero, syempre, minsan, dahil dollars naman yung kinikita mo, edi mag-spend ka rin ng dollars.
magpi-plating na. Ooh, look at that. So, ayan pala yung pickles. Ginawa ko rin pala yan. Bamboo shoot and then onion. So, para ma-preserve ko siya na matagal. So, ayan guys. Thank you for watching. I hope next time makakain na rin kayo kasama ko. Please like and subscribe. Thank you. Let's eat. At by the way, ang aking kamatis ay malaki na nga.